Okay, so quick video lang tayo. May nag-inquire sa akin and gusto niyang mag-aral ng voice lesson, yung anak niya. And hinihinga niya ako ng program. Yes, program. Ano ba daw yung mangyayari sa first lesson, second lesson, third lesson, fourth lesson. And that's okay, no? Dapat talaga merong ganon, no? Dati meron kaming ganon. Meron talaga kaming ganon na yung first lesson, ano mangyayari, second lesson, ito yung ituturo, third lesson, ganito. Meron kami noon. Kaso ang problema is hindi rin siya nasusunod. Bakit siya hindi nasusunod? Because iba-iba kasi yung progress ng mga student. Iba-iba yung bilis nila, no? Merong mabilis, kumbaga mabilis maka-pick up, merong medyo mabagal, and then you need to to take time, no, para makuha nila, no? So, anong nangyari? Hindi rin siya nasusunod. So, halimbawa, ganito. So, for example, ang first session natin sa voice is vocalization. No? Vocalization. Tapos, isasama natin dyan yung breathing technique, no? And then, open your mouth, and then placement, no? Sasama natin dyan. Kaso, ang naging problema, yung bata or yung student is sintonado. So sa tingin mo masusunod pa natin yung program na ganon, no? So of course, siguro kung ako yung teacher, mas magpo-focus ako kung paano itotono yung boses niya. Mas ibibigay ko yung oras ko sa more vocalization and then more ear training para tumono yung boses niya. At ito pong pag-fix ng intonation ng student or ng singer is hindi nakukuha ng 3 session, 4 na session o 5 session. Hindi po ganon, no? So ano pong ginawa namin? So ang ginawa po namin is hindi na namin sinunod yung program, no? Ang ginawa po namin is ito yung 10 sessions, and dito lang maglalaro yung ating topic for beginner. So nandiyan yung aming vocalization, breathing, placement. So sa buong 10 sessions na yon. Bakit ganon? Para mas maging flexible yung lesson. Para yung kung ano yung kailangan ng student, doon lang po kami magpo-focus. So for example, ang estudyante ay medyo out of tune. O di, flexible. Makakapag-inject pa kami ng other vocalization. Pwede namin pahabain yung vocalization para lang yung kanyang pitches ay mas maging accurate. No? So, ganun umiikot yung aming voice lesson, no? So, dati meron kaming sinusunod na program, pero ngayon po, ayun, yung 10 sessions na yun, dun lang siya iikot. So, another thing, paano naman kung sobrang magaling naman yung student? O di flexible pa rin, pwede rin pa rin kami mag-inject ng mas advanced technique, halimbawa sa placement or sa breathing, no? So ganun pa rin. So it's more flexible. And last na lang. Ang disadvantage din nung may program din, no, is ang nangyayari, halimbawa, do sa ika-8 session mo, ang ituturo mo ay mixed voice. Halimbawa, or sabihin natin head voice. Yan, head voice na lang. Yan, head voice. And then, hindi makuha ng bata yung head voice. Tapos nag-9 session, tapos maya-maya 10 session na, sasabihin ng magulang sa'yo, yung 8 session, dapat head voice. Ba't hindi marunong mag-head voice yung anak ko? Yan. So, yun yung naging isa pang problema, no? Masyadong na-expect yung parent na nalalaman na ng bata yung particular technique na yon. Pero it takes time. It takes time para makuha po natin itong mga technique na to.